Magandang araw po. Ang paksa po natin pag-uusapan ngayon ay may pamagat na ano ang tithes o ikasampung bahagi. Basahin po natin ang nilalaman ng Malakias 3:10 at isa-isahin po natin ang bawat talata mamaya. Ganito po ang sinasabi: dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dugawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayon po rito, dapat daw ang dadalhin natin sa kamalig or imbakan, buo ikasampung bahagi. Walang labis, walang kulang dapat. Buong ikasampung bahagi. Kaya kung ang dadalhin po natin ay buong ikasampung bahagi, langalin. Kung babalikan po natin ang history sa material na paggamit, nung unang panahon po kasi, ikasampung bahagi ng bawat ani or harvest ng mga tao dapat ibigay sa dalhin sa kamalig bilang tax, ginagamit na tax. Pero sa kasulatan po, sa spiritual na kahulugan, hindi po ganon. Ang dadalhin po natin na ikasampung bahagi, hindi po pera o hindi material, kundi kaalaman. Kaya ang sabi po sa Oswe 1:8, ganito po ang sinasabi: ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Ang utos po sa atin, dapat ang aklat ng kautusan, ang Biblia po, dapat daw pagbubulay-bulayan natin araw at gabi upang masunod natin gawin ang lahat na nakasulat dito. Kung pagbubulayan po natin ang Biblia, kailangan masunod natin lahat. Ang utos naman po sa atin sa Malakias, kailangan ikasampung bahagi, at least ikasampung bahagi po ng pag-aaral natin sa Biblia, mailagay natin sa kamalig. Alin po yung kamalig na tinutukoy sa atin? Yung pong ating kaisipan. Ang kaisipan po natin ay isang imbakan natin. Kaya pag binasa po natin itong Biblia, itong aklat ng kautusan, kailangan po mailagay natin at least buong ikasampung bahagi, 10% man lang ng buong kautusan. Dahil ang buong Biblia po, ang kinauwian lang po kasi nito si Kristo. Kaya para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol kay Kristo, at least 10% ng Biblia, mailagay natin sa ating kaisipan. Gaya po na sinasabi sa Roma 10, ang talata 4. Sabi po, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya kung itong Biblia po, pagbubulay-bulayan natin araw at gabi, magiging masusunod po natin at magiging matuwid po tayo sa harapan po ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang ikinauwian ng buong kautusan. Wala pong ibang pinapakilala ang kasulatan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang po. Kaya, kailangan saliksikin po natin. Gaya na sinasabi sa Isaiah 34, ang talatay 16. Ganito po ang sinasabi: inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu.
Ang utos pala sa atin, ating saliksikin at ating basahin sa aklat ng Panginoon. Alin po ang aklat ng Panginoon? Itong Biblia. Kailangan magsaliksik po tayo at magbasa para makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito po ang magpapatotoo tungkol sa Kanya, ang Biblia. Kaya at least 10% po ng kasulatan, may tanim po natin sa ating kaisipan. Kaya para lumagana po ang ating kaalaman, ang ating karunungan, gaya na sinasabi sa Hebreo 10, ang talatay 16, dito po sinasabi, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kaya ang kautusan po talaga, nandito na sa ating kaisipan yan. Isinulat na po ng Panginoon sa ating kaisipan. Ang kailangan na lang po natin, saliksikin natin at basahin itong kasulatan para makuha natin yung mga naisulat dito sa ating kaisipan. Kaya ang sabi po sa pangalawang talata, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Unang-una po, alin po ba ang bahay ng Diyos? Kaya kunin po natin sa Gawa 17, ang talatay 24 hanggang 25. Ganito po sinasabi, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao, na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Kaya malinaw po rito na yung bahay po na tinutukoy ng Panginoon, hindi po yung templong gawa ng kamay ng tao. Hindi po yung mga tinatawag nilang templo, tabernakulo, simbahan, kapilya. Hindi po yan. Hindi po dyan tumataan ng Diyos. Hindi po yan ang kanyang bahay. Kaya hindi po dyan natin dadalhin yung ikasampung bahagi. Ang imbakan po kasi na tinutukoy ng kasulatan, ang pag-iisip, dahil ang tao, siya ang tirahan, ang tahanan ng Diyos. Sabi sa Efeso 2:22, ganito po sinasabi, na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo po ang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Hindi po yung mga templo, hindi po yung mga kapilya, hindi po yung mga tabernakulo. Tayo ang tahanan ng Diyos. Kaya yung ikasampung bahagi, dadalhin mo sa iyo. Saan mo dadalhin? Sa iyong kaisipan. Iimbak mo rito sa iyong kaisipan. Kaya sinabi sa Hebreo 3:6, tayo ang bahay ng Diyos. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kaya yung palang ikasampung bahagi, dadalhin natin sa ating kamalik, sa ating kaisipan. Dahil tayo ang bahay ng Diyos. Kaya kung tayo ang bahay ng Diyos, natural lang, kailangan mag-imbak ka sa iyong kaisipan para magkaroon ng pagkain. Kaya ano ba yung pagkain ng Diyos? Ano ba yung pagkain ng Diyos para makain niya sa atin? Ganito po sabi sa 1:4, ang talata ay 32 hanggang 34. Tatapwat sinabi niya sa kanila,
Ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Kaya, ang pagkain pala ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, yung tapusin ang gawa na nagutos sa Kanya. Kaya tayo, paano tayo makakaroon ng pagkain? Kailangan manaral tayo, magbalita tayo. Paano tayo magbabalita? Kailangan meron tayong kaalaman. Para magkaroon tayo ng kaalaman, kailangan at least 10% ng kasulatan na ating sinasaliksik, maimbak natin dito sa ating kamalig. Kaya, sabi sa ikatlong talata, sabi ng Panginoon ng mga ukbo. Sino ba yung tinutukoy na Panginoon ng mga ukbo? Ang katumbas po niyan, ang Panginoong Jesucristo. Gaya na sinasabi sa Isaias 48:2, sapagkat sila'y tinatawag ayon sa bayang banal at nagsisitiwala sa Diyos ng Israel. Ang Panginoon ng mga ukbo ang kanyang pangalan. Ang Panginoon daw ng mga ukbo ay isang Diyos ng Israel. Kaya kukunin po natin, sino ba yung Diyos ng Israel na Panginoon ng mga ukbo? Sa Gawa, ang talata ay 6. Ganito po sinasabi. Tatapwat, sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Tatapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Kaya yung Panginoon ng mga ukbo, na Diyos ng mga Israel, sa pangalan daw ng Panginoong Jesucristo na taga Nazaret. Kaya ang Panginoon pong taga Nazaret, taga Israel, Diyos ng mga taga Israel. Kaya ang binibigay ni Simon Pedro, yung nasa kanya, siba'y nasa kanya, ang Panginoong Jesucristo po. Dahil tayo ang kanyang bahay. Si Kristo ang puno ng kanyang bahay. Na ang bahay niya ay tayo. Kaya yung nasa kanya, yung Panginoong Jesucristo, ang binibigay niya sa bawat humihingi sa kanya ng limos, ng aral. Kaya ganun din po kami. Ang binibigay po namin sa inyo na abuloy, yung nasa amin, yung Panginoong Jesucristo. Kaya kung imbak ka na sa iyong kaisipan ng ikasampung bahagi, sabi niya sa ika-4 na talata, kundi ko bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit at maghuhulog ako ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yung iba, akala nila material na bagay yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi po material yan. Kapag nakapag-imbak ka ng kaalaman sa iyong kaisipan, siyempre, kapag nangaral ka, meron kang isasagot. Yun po yung pagpapala. Yung isasagot mo sa mga tao, walang silid na kalalagyan yan. Bawat tanong nila, kaya mong sagutin. Gaya ng sinasabi sa 1 Pedro 3, ang talata 15-16. Kundi inyong aring banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuhan at takot. Kaya, para maging handa ka sa pagsagot ng mga tao humihingi sa iyo ng kasagutan, yan ang sabi sa iyo ng Panginoon. Bubuksan niya ang durungawan ng langit. Ano ba yung durungawan ng langit? Yung iyong kaisipan. Bubuksan niya yan para
makasagot ka sa mga tao humingi sa iyo ng kasagutan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiyaang nagsisiyalipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Kaya para wala silang mga dahilan sa mga sinasabi mo, kailangan makita nila sa iyo na yung ikinabuhay ni Kristo, ikinabubuhay mo rin. Kaya kailangan makapag-imbak ka. Yung ikasampung bahagi or tithes ng kasulatan, maiimbak mo sa iyong kaisipan. Yung lahat ng importante magpapatuloy sa Panginoong Yesus. Kaya sinabi sa Kolosas 1:9, ganito po sinasabi, dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Kaya hindi po pang material ang kaalamang ito, kundi pang Espiritu. Ang pagsasaliksik po, pagka nakapag-imbak ka sa kamalig ng 10%, spiritual po yan, hindi po material. Kaya ang iimbak po natin, kaalaman, yung ating binabasa, kailangan matandaan natin sa ating kaisipan. Sa Gs, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya para lumago ang kaalaman mo, kailangan magbasa ka para makapag-imbak ka sa kamalig. At kapag nakapag-imbak ka na ng 10%, pag nagbalita ka na ngayon, sabi niya, bubuksan niya sa iyo ang durungawan ng langit. Kaya lahat ng tanong, kaya mo sagutin. Kaya kung hindi ka magsasaliksik, gaya na sinasabi sa 1:5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay may buhay kayong walang hanggan. At ang mga ito, ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang mga kasulatan po kasi, gaya ng mga nabanggit ko na ng mga una, ang mga kasulatan po, kasulatan ni Moses, ni Josue, ni Ruth, ni Samuel, ni Solomon, ni David, ni Job, at marami pang iba, mga kasulatan po yan. Ang pinatutungkulan po nito, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya para mapatunayan natin na ang Panginoong Hesukristo, isang dakilang Diyos at kapagligtas, magsaliksik po tayo at magimbak tayo ng buong ikasampung bahagi sa kamalig. Hindi po pera yan. Nung nakita ng mga ngaral na iba na pwede nila pagkakitaan ng Biblia, yan, ginamit po nila yan, 10% ng iyong kita. Ngayon, kung talagang buong ikasampung bahagi ng iyong kita ang ibibigay mo, dapat huwag kang magdaya. Kung ang kinikita mo ay 10,000, kailangan 1,000 ang ibigay mo. Kung 15,000, dapat 1,500. Buo, ang sabi kasi buo. Pero hindi po yun ang tinutukoy ng kasulatan. Spiritual po ito. Aral po sa isip. Kaya sana makapagpalinaw po sa inyo to na ang tithes o ikasampung bahagi hindi po salapi, kundi aral patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang dadali natin sa kamalig, yung ating nabasa, natutunan. Para pagka nagbalita tayo, meron tayong may sasagot sa mga pinaaralan natin. Kaya sana po makatulong ito sa inyo, sa inyong pag-aaral. Hanggang dito na lang muna.